Ngumiti naman ang nakakaloko si Commander Ji Gang, at sinabihan nito si Jiang Chen. Nasabihin na lang daw nito ang totoo. Kung ano daw ang ginawa nilang dalawa ni Mo Hangkyo sa loob ng secret realm na puno ng mga dead spirits. Siguro daw ay naglambing-lambingan daw silang dalawa at hindi lang yun, dagdag pa niya ay silang dalawa ay naglato-lato. Subalit nagulat naman si Jiang Chen sa mga sinabi ni Commander Ji, nanlamig ang katawan nito at pinagpawisan, mas pinili na lang ni Jiang Chen na manahimik. Bagkus tumalikod na lang ito at nahiya, itinaas nito ang kanyang kamay na nagpalem na magpapahinga at matutulog na daw siya, ngunit natahimik na lang si Commander Ji. Sa naging reaksyon nito sa kanya, wala na itong nagawa pa kundi tignan na umalis ang ating bida. Makikita naman natin sa labas ng base ng Night Watch na lumalalim na ang gabi. Sa isang silid makikita natin ang ating bida, inilabas nito ang kanyang nalikom na blood essence. 33, third rank blood essence, 14 na 4 earth rank blood essence. Pagkatapos ibenta nito ang karamihan sa mga kagamitan para sa mga ito, dapat daw ay makuha nito ang kanyang pangalawang worm ngayon. Tuwang-tuwa naman ang ating bida, at agad nitong binuhos ang blood essence sa kanyang kamay na may nakatatak na zerg. Ang kanyang mga insekto, oras na daw para kumain sila, at inuna nito ang third rank blood essence. Ito ay katumbas ng mas mataas na level 60 pangatlong transfer master para sa mga tao. Ang kailangan ng daan-daang mabangis na hayop ng extract sa isang bote, ang iyong ama ay namuhunan ng maraming pera. Mabilis naman nitong na-absorb ang blood essence na kanyang ibinuhos sa kanyang kamay, subalit biglang lumabas si Xiao Jiu, at ito'y natatakam gusto rin daw nitong kumain. Natuwa naman si Jiang Chen, subalit sinabihan nito si Xiao Jiu na hindi pa daw siya pwedeng kumain dahil masyado pang maaga pa sa kanya. Ang pagpaparami, subalit umiyak naman ito matapos siyang bawalan ng ating bida. Wala naman nagawa pa si Jiang Chen kundi payagan ito sa nais gawin ni Xiao Jiu. Agad naman itong tinalon ang isang bottle na naglalaman ng blood essence, at sinabihan niya si Jiang Chen na ang kanyang master ay the best. Agad naman kinuha ni Jiang Chen ang isang bottle na naglalaman ng 4th rank blood essence na katumbas ng mas mataas na level 94th transferred rate master, at hindi na ito nagtampak-tampak pa at ibinuhos na nito sa kanyang kamay, habang umiinom si Xiao Jiu at mabilis naman itong nag-level up. Nag-pop up naman ang system at ito'y nagpapahayag. Ang 9 miasma wings ang mga alay ay nagsisimulang magparami. Ang dami ng pagpaparami bawat isa ay maaaring magparami ng 40 hanggang 60 oras ng pagpaparami. Kasanayan sa ebolusyon na nagpapabilis ng pagpaparami. At ilang sandali lamang ang 9 miasma wings, ang alay ay nakampleto na ang halaga nito ay 100,000. Subalit sa hindi inaasahan biglang nagwawala ang kanyang mga insects pagkatapos nitong pakainin ng blood essence, ilang sandali lamang hindi na nga mapigilan ni Jiang Chen ito. Ang kanyang mga insect at nagsilabasan na ito sa kanyang kwarto. Kinabahan si Jiang Chen dahil hindi niya na makontrol pa ang kanyang mga insect. Sumigaw ang ating bida ng pag-alit na bumalik na daw sila sa kanilang pugad sa kanyang kamay, at dagdag pa nito hindi na daw niya tatawagan sila sa labanan kapag hindi daw sila sumunod sa kanyang utos. Agad naman sumunod ang mga ito at bumalik na nga sila sa kanilang pugad. Nadismaya naman si Jiang Chen dahil nasira ang mga bagay-bagay sa loob ng kwarto. Subalit lalo pang nagalit ito dahil inubos ni Xiao Jiu ang ilang bottle na blood essence. Ngunit makikita naman natin busog na busog si Xiao Jiu, at wala itong tinira, kahit isang patak ng blood essence, at ito'y nag-level up sa level 21. Subalit nag-pop up naman ang system. Sa kasalukuyan ang antas ni Jiang Chen ay level 26. Pagkakakilanlan, Panginoon ng Insekto. Trabaho Divine Level Spiritual Master Divine Level. Talento 1, paglago ng lahat ng bagay. Level 1 Divine Evolution. Level 1 Ancestral 3 sa lahat ng bagay. Mother Insect, Little 9 Level 21 9 Miasma Wings. Natural Disaster Level, Descendants, Miasma Wings 100,000. Mga pagsusuri ng kapangyarihan 177 bituin. Natuwa naman ang ating bida dahil nasa 177 star, hindi daw masyadong mabilis ang pagtaas nito, halos mahabol na niya ang average na pangatlong transfer master. Subalit ang lahat ay nakahanda na. Ngayon naghihintay na lang ito sa Changzhou Camp Trip bukas kapag nakarating na daw ang ating bida sa level 30, at makumplito na daw nito ang kanyang second transfer.
At sinubukan nitong inilabas ang kanyang aura at lalo na itong lumakas pa, ngunit habang natutuwa si Jiang Chen at iniisip nito kung kuha ulit ito ng bagong Zerg. Nalipat naman tayo ng eksena. Sa kanila Tangjin, sinabihan nito ang kanyang kausap kung gusto ba nito ang kanyang guro, ang Heavenly King na lumapit. Kailangan bang pukawin ng maraming tao tulad nito tungkol kay Jiang Chen? Sumagot naman si Commander Jigang. Baka daw sakaling makaharap niya ang mayabang na si Xiao Bihan sa Jiangnan Zone. Ang mas seryoso ay imposibleng magtago ng mga sekreto sa kampo ng Chanzhou at si Jiang Chen. Subalit hindi naman maiwasan ni Commander Ji na mag-alala kay Jiang Chen. Na may kung ano daw sa kanya, at nakakaramdam ng takot si Commander Ji, at bawal talaga ang uri ng lason na skill ng ating bida at baka daw ito ay hindi payagan sa darating na kanilang gaganapin sa Chanzhou Camp. Subalit pinagpawisan naman si Tang Jin, matapos nito marinig ang pahayag ni Commander Ji. Paano ito posible? Huwag at huwag daw nitong takutin siya. At kailanman pamansins ang kaguluhang dulot ng I-Devourer. 1,600 years ago at ang pagsilang ng ipinagbabawal na hanap buhay sa Daxia. Ang mga natuklasan kasama nito ay agad na pinatay. Kung talagang may ipinagbabawal na propesyon si Jiang Chen ay nabunyag na, at nung una siyang nagising. Sa tingin ko, nagpa-paranoid ka lang. Napayuko na lang si Commander Ji at sinabi na lang nito sa kanyang sarili kung ano dapat ang kanyang gawin. Nalipat naman tayo ng eksena. At sumapit na nga ang araw ng pagbukas ng Chanzhou Camp. Makikita naman natin ang ating bida. Habang ito'y naglalakad at nakatingin ito sa mapa para sundin ang daanan na patungo doon sa pagtitipon na gaganapin. Subalit napatigil naman ito sa kanyang paglalakad matapos nitong marinig na may humihingi ng tulong. Napalingon naman ang ating bida kung saan nakita nito ang isang matanda na nasa itaas ng puno habang ito'y nakayakap. At natatakot daw ito dahil masyadong mataas ang kanyang kinalalagyan. Hindi naman nagdalawang isip pa ang ating bida at agad nitong ginamit ang kanyang spell na Growth of All Things Vines, biglang lumabas ang maraming ugat at patungo ito sa matanda. Ilang sandali lang at matagumpay nitong nakuha sa itaas ng puno ang matanda, at nung nakakapag na ito ay sinabi nito kay Jiang Chen na nakakatakot daw, hindi naman daw ganoon kataas ang hitsura ng pugad ng ibon hanggang sa makaakyat daw ito doon. Subalit nung nakaakyat na daw ito at napatingin ito sa ibaba ay doon na lang daw niya nalaman na mataas pala ito. Sumagot naman ang ating bida. At sinabihan niya ito ng, takot ka sa mataas ngunit gusto mo pa rin makuha yung pugad ng ibon, dagdag pa nito, ang dapat daw itawag sa kanya ay isang tanga na unggoy. Nagsalita naman ang matanda. Hindi naman ito nagalit sa sinabi ni Jiang Chen, at ito pa ay nagpasalamat sa kanya may magagawa ba daw ito para mabayaran siya. Sumagot naman ang ating bida. Sinabi nito kung alam ba niya ang daan patungo sa Chanzhou Camp. Natawa naman ang matanda at sinabi nito na doon daw siya patungo, kung gusto daw ni Jiang Chen ay sumunod na lang ito sa kanya. Napahawak na lang sa kanyang ulo ang ating bida at nagpasalamat ito sa kanya, habang sila ay naglalakad nagsaad si Jiang Chen, oo nga pala. Ikaw din ay isang naawikan tama, bakit hindi mo itago ang iyong espada sa espasyo ng iyong inventaryo? Subalit sinabi naman ng matanda na hindi daw ito naawikan, nagsasanay lang ito sa paggamit ng espada. Lumingon naman ito at nakangiti niyang sinabi, noon ay wala akong talent, pagkatapos kong mabigo sa awakening, tumakbo ako sa paligid para maghanap buhay ngunit kahit na lumipas ang 10 taon, hindi ko na kayang bumili ng palikuran sa lungsod. Sa oras na iyon, ako ay lubusang nasaraan ng loob at tumakbo sa kabundukan upang hanapin ang kamatayan at natagpuan lamang ang isang maliit na kubo at doon sana ako magpapatiwakal, subalit iniwan ng isang matandang hunter ang kubo na ito at ang kanyang espada, pagkatapos ay nagpasya akong magsanay ng espada sa bundok araw-araw. Pagkatapos ng pagsasanay pagkatapos ng 50 taon, bigla akong nagkaroon ng epiphany, batang lalaki, hindi ba ito mahiwaga? Naging emosyon naman ang ating bida sa kanyang narinig mula sa matanda. Dagdag pa ng matanda, kung gayon handa ka bang matuto mula sa akin, isang galaw lang ang alam ko at ang tawag dito. Subalit natawa naman ito, parang pinapaunahan ko na ang sarili ko, maghihintay ako hanggang sa gusto mo nang matuto sa akin. Subalit napalingon naman si Jiang Chen at inaalisa ang paligid. Natuwa naman ito matapos niyang makita ang Chanzhou Camp at sinabihan nito ang kanyang kasamang matanda na tignan ito.
Ngunit sa hindi inaasahan biglang nawala ang matanda na parang hangin, nagsalita naman ang ating bida kung saan daw napunta ito, at dagdag pa niya, ang matanda na yun ay kakaiba. Nalipat ang eksena sa Chanzhou Camp. Para sa mga taong gustong pumasok mangyaring pumila dito para magulat kumuha ng identity wristband. Huwag tanggalin ang wristband maliban kung ikaw ay ma-eliminated. Makikita naman natin na ang isang lalaki na naghahabol para makapila na din, subalit ang haba agad ng pila sa harapan. Tinawag na nga ang ating bida, Jiang Chen, na galing Chujiang City, wag daw nitong iwawala ang binigay na wristband at ito'y maghanda sa pagpasok niya sa loob ng camp. Ngunit sa kanyang pagpasok, sinalubong agad siya ng dalawang babae na si Mu Hangqiu at si Luo Sandao. Sila ay napatili at namumula nung makita nila ulit ang ating bida. Subalit nanlaki naman ang mata ni Jiang Chen matapos niyang makita ang dalawa. Napamura na lang ito sa kanyang sarili kung ano daw ang ginagawa ng dalawa dito sa loob ng Chanzhou Camp. Ngunit nag-aaway naman ang dalawa at sinabi ni Mu Hangqiu na si Jiang Chen daw ay kanyang crush. Sumagot naman si Luo Sandao, na ang kapal daw ng mukha nito na maging crush ang ating bida. Tigilan mo na si crush, ilang beses ko bang sinabi sa'yo na huwag mong basahin yung mga random na nobela ng Yuri na yan at itigil mo na ang pakikipagrelasyon ng mga boyfriends mo. Tama ka, ngayon ko lang talaga naintindihan ang pakiramdam na ginalaw ang puso ko pero wala naman. Nakatingin naman ang dalawa. Habang kumakain si Xiao Jio na sabi nito na ang saya ng dalawang tignan habang nag-aaway. Subalit na dismaya naman ang ating bida sa dalawa at sinabi nito ay para silang tanga. Nagsaad si Luo Sandao kung bakit daw ito na nagmamatigas na sumusunod sa kanya. Subalit biglang lumapit si Mu Hangqiu kay Jiang Chen at hinawakan nito sa kanyang braso at sabing, ano ang pagsunod sa iyo ay huwag maging mapangahas, okay? At dagdag pa nito ang kanyang master ay si Jiang Chen. Subalit nagalit naman si Jiang Chen sa ginawa nito sa kanya kung bakit daw nasali ito sa kanilang away. Ngunit pinagtawanan naman siya ni Luo Sandao at nagmaang-maangan pa daw ito at totoo naman daw na nagmamatigas ito na sumunod sa kanya. Nagsaad naman si Mu Hangqiu at nahihiya naman niyang sinabi na si Jiang Chen lang daw ang nagpatibak ng puso niya kaya daw ito sumusunod sa kanya. Agad naman lumapit si Sandao at hinawakan nito sa balikat habang pinagtatawanan siya. Dagdag pa nito kaya ngayon, mabuti na ba tayong magkaibigan? Sumagot naman si Mu Hangqiu. Pakiramdam daw nito pareho daw silang matalik na magkaibigan at magkaribal sa pag-ibig ngayon, kaya't masasabing magkaaway lang daw sila ngayon. Subalit nagsaad naman si Jiang Chen, na hindi daw niya maintindihan kung anong nangyayari sa dalawa na para daw silang siraulo. Subalit hindi naman nila inaasahan at sila ay nagulantang at may isang taong tumilapon malapit sa kanila at sa pagtilapon nito ay napuno ng alikabok sa kanyang pinagbagsakan. Nagsaad si Mu Hangqiu kung ano daw ang nangyayari. Sumagot naman si Luo Sandao na may mga individual daw na naglalaban. Agad naman tumayo ang lalaki matapos itong tumilapon. Nanggagalaiti ito at sinabihan niya ang lahat hindi pa nga kayo nakapasok sa kampo tapos hindi nyo alam kung sino ang kinakalaban nyo gusto nyo na bang mamatay. Nagsaad naman si Jiang Chen ang tagapagturo ng patrol, ang kanyang lakas daw ay nasa antas ng third transfer ng Grandmaster. Subalit ilang sandali lamang sa kanyang paglapit sa kanyang kalaban ay napalipad at tumilapon ulit ito sa malayo, agad naman bumagsak ang lalaki at talagang ito'y napinsala. Napamura na lang ito at sabing, mabilis na ipaalam sa mga nakatataas na narito daw ang mga baliw na iyon. Nagulat naman ang dalawa sa nangyari sa lalaki at saad pa nila. Ang isang pangatlong transfer Grandmaster daw ay lumipad matapos makatanggap ng isang hit, sino nga ba ang taong lumalaban? Sino pa kaya ito ang top performers mula sa Jiangnan Zone? Ang pangalan ng babaeng maikli ang buhok ay, Tang Ying, isang uri ng assassin, lubhang nakakatakot sa lakas at siya ang pinakabatang gold medal assassin sa Chanji Tower. Kamakailan lang daw sa Sakura Empire, isang fourth transfer Grandmaster ang pinaslang nito. Ang isa na, nagpapalabas ng pulang aura sa buong katawan nito ay si Bai Feng, kilala siya bilang maliit na killer god, siya ang alagad ng Commander-in-Chief ng East China Sea Defense Line. Ang pinakamatalino na henyo sa rehiyon ng militar, ngunit tila siya ay may ilang psikolohikal na problema at madaling mawala sa kontrol. Ang lalaking may asul na buhok na may hawak na espada ay pangalan nito ay Xiao Bihan, at ang kanyang lolo ay isa sa 7 pillars ng Daxia. Ang kanyang propesyon at Xinglian sword na walang kamatayan,
ang itinuturing na God level, nagsaad naman si Luo Sandaw. Alam kong ang magnanakaw na bastardo na iyon, ang epic level na espada sa kanyang kamay ay ninakaw sa aking pamilya, nagsaad naman si Jiang Chen sa kanyang isip. Kaya ito si Xiao Bihan, talagang deserving siya sa titulong henyo, hindi mabilang na mas malakas siya kaysa kay Xiao Yuan mo. Sa kasino daw ang pinaliligiran nila, ito ay naghanda ng isang pag-atake, ang invincible descendant na si Jiang Wushuang, may 3 propesyon daw at lahat sila ay nakatago. Halatang hindi siya makapaniwalang malakas at hindi siya kayang talunin ng mga ito kahit sa pinagsamang lakas. At naghanda ito ng isang pag-atake, at sinuntok nito ang lupa, at sa lakas nito ay yumanig ang lugar at napuno ng alikabok ang kinakatayuan nila. Nagsaad naman ang 3. Si Jiang Wushuang, pumangatlo siya sa listahan ng hunter ng Daxia Genius hindi nakakagulat, ang iniisip naman ng ating bida, kung kakayanin ba daw ng kanyang insekto ang mga taong ito. Subalit napatingin naman si Jiang Chen sa kanyang itaas, at nakita nito si Xiao Bihan na nasa ere, at sa kanyang paglapag ay itinukod nito ang kanyang espada para hindi ito tumalsik sa malayo. Agad naman nakaiwas ang 3 at binuhat ni Jiang Chen si Luo Sandaw at tumalon pa atras papalayo. Nagsaad naman si Xiao Bihan. Ang estilo ng kamao na iyon ay nagawa akong tanggihan, hindi naman daw masama ang atake daw ni Wushuang. Ngunit nagkatitigan naman ang dalawa, nagsaad si Xiao Bihan na nabalitaan nito ang pagpatay ni Jiang Chen kay Xiao Yuan Wus. Agad naman naglabas ng aura si Xiao Bihan at hinanda nito ang kanyang sandata, saad naman nito. Bagamat ayoko rin sa walang kwentang taong iyon kailangan mo ring mamatay ngayon. Ako ay orihinal na nagpaplano upang tapusin si Jiang Wushuang. Una bago ako makitungo sa'yo, pero nandito ka na ay haharapin muna kita. Ngunit hindi naman natakot ang ating bida, bagkus sumagot pa ito. Kahit na iba daw ang lakas nito, mukhang lahat ng tao, ang pamilya Xiao ay may parehong bulok na personalidad, at nagpalabas din ito ng aura at hinanda natin nito ang kanyang poison mist. Dagdag pa ng ating bida. Alam daw nito na ipinangako niya kay Commander Jigang na hindi daw niya ito papansinin pero wala na daw siyang magagawa pa sa ganitong sitwasyon. At magsisimula na nga ang kanilang laban, subalit bago man mangyari ang kanilang laban, hindi nila inaasahan na ang isang atake sa kanilang gitna para maudlot ang kanilang hidwaan. Makikita naman natin na napakalakas ng ataking yun at nabutas ang lupa matapos itong daanan at tumama. Hindi nila alam na dumating na pala ang punong tagapagturo na si Heavenly Blade King, hindi naman sila sigurado kung iyon ang pangalan o ang kanyang title ngunit isasalin daw nila ito bilang kanyang title sa ngayon. Nagsaad naman ang Heavenly Blade King, para daw sa mga gustong lumaban ngayon, kailangan daw nilang sumagot sa espadang ito sa kanyang mga kamay. Nagulat naman ang ating bida matapos nitong makita ang Heavenly Blade King. Saad nito, siya daw ang weirdong matandang lalaki na kilala niya habang sila ay papunta dito. Subalit sa isang was-iwas lang daw ng kanyang espada, ay niyanig niya ang 4 na henyo hanggang sa hindi na makagalaw, at ang kanyang mga munting insekto nito, ay halos madamay din sa pagyanig. Nagsalita naman ang kanyang Vice Commander na si Yang Guang, Senior Gu, ang lahat ng 300 henyo ay naroroon na mangyaring maghanda upang pumunta sa entablado at karamihan sa pagbubukas ng seremonya. Habang naglalakad ang Heavenly Blade King sa entablado, ay hindi naman maiwasan na siya ay pag-usapan at kilala ito sa buong lungsod bilang The Heavenly Blade King, ang dati daw na naririnig lang nila ito at nababasa sa alamat. Ngayon daw ay nakita na nila ito ng personal, at lalo silang ginanahan ngayon, subalit nagsaad ang mga tao, nagkaroon ng maraming Chanzhou camp sa Jiangnan Zone na nagkaroon ng king level figure na namamahala, gaano kakilakilabot. Kahit daw na nakatayo sila, 12 ng metro sa likod, ang Heavenly Blade King. Maaring patayin daw silang lahat sa isang galaw, pero ang kakaiba hindi ba nila sinabi na ang matandang master ay naninirahan daw ito at namumuhay ng mag-isa, bakit bigla daw siya ngayon na lumabas? Dagdag pa nila, narinig daw nila na nagsalita ng privado ang instructor na parang nagkusa ang matandang master na hilingin ito, baka daw ay gusto niyang mag-recruit ng disipulo, kung ganoon, kailangan daw nilang gumanap ng maayos at para daw sila ay mapansin at gagalingan daw nila, ang mga taong tulad nila ay dapat daw ay mapili sila. Subalit may ibang nagsasabi na itigil na lang daw nila ang kanilang mga panaginip, kung talaga daw na nagre-recruit siya ay i-recruit niya ang mga nakakataas daw sa kanila.
Ngunit hindi naman makapaniwala ang apat, na bigla-bigla lang daw itong magpakita ang Heavenly Blade King sa ganitong sitwasyon. Sa tagal daw ng panahon na naririnig lang daw nila ang pangalan nito at gusto nilang itong makita sa buong buhay nila. Subalit daw ngayon ay abot kamay na nila ang kanilang ninanais at naririnig lamang at nababasa sa libro, sa pagbukas daw ng Chanzhou Camp, at gagawin daw nila ang lahat ng kanilang makakaya at tatalunan nila ang kanilang makakaharap na kanilang makakalaban, para daw sila ang mapili ng kanyang disipulo. Subalit naguguluhan naman ang ating bida kung ano daw ang kanyang naririnig tungkol sa matanda. Tinanong nito si Luo San daw kung kilala ba nilang dalawa ang matandang master na iyon, agad naman itong sumagot. Siyempre, nababalitaan daw nito na ang kanyang alamat mula nung bata pa daw siya. Ngunit ang lahat ng taong nandon ay napapasigaw na lang matapos makita ang Heavenly Blade King, at ganun din si Mo Hangyu hindi na nito mapigilan ang kanyang nararamdaman na saya. Hindi daw siya na-awakener ngunit nagagawa niyang sugpuin ang isang grupo ng mga ikapitong Transfer Silk King, at naging numero 1 Silk King sa loob ng Xin Empire. Ang kanyang mga kakayahan ay maihahambing pa sa isang 8 transfer mula sa imperyo ng Xin na minsan niyang pinatay ang isang dragon sa isang welga. Nagsaad naman si Mo Hangyu. Tama, bagamat pareho silang nasa antas ng Silk King Senior Heavenly Blade King ang pinakaiginagalang na pag-iral ng aking lolo. Minsan hiniling sa akin ni lolo na maging alagad niya, ngunit tumanggi siya. Sa una ay labis akong nadismaya, ngunit pagkatapos ay narinig ko na maraming imperyo ng Xin at walang talo na mga inapo ang tinalikuran din. Nagsaad din ang ating bida. Sigurado ba daw sila na napakahirap ba na maging disipulo niya? Sumagot naman si Mo Hangyu si Master ay nagbibiro, sa pagkakaalam ko, sina Jiang Wushuang at Bai Feng ay parehong tinanggihan ng Senior Blade God noon. Nakita mo na si Jiang Wushuang at ang iba pa nilang kakayahan, hindi maisip kung gaano kahirap maging disipulo niya? Subalit na dismaya naman at nahiya ang ating bida, matapos nitong maalala nung tinulungan niya ang matanda sa itaas ng puno, at higit pa dyan naalala rin nito ang kanyang sinabi, at inalok siya ng matanda bilang kanyang disipulo, at tuturuan daw siya ng kanyang mga nalalaman sa paggamit ng espada at teknik. Subalit dagdag pa nito, ay ang Heavenly Blade King, na kanilang pinag-uusapan ng lahat, ang weirdong matandang yun na umakyat sa mga puno para guluhin ang mga ibon, at yun lang daw ang kanyang pagkakilala sa kanya. Abangan sa susunod nating video kung ano ang magiging kaganapan sa loob ng Chanzhou Camp, at higit pa dyan makikita ulit natin na makikipaglaban ang ating bida sa mga hangal. Kung umabot ka na sa dulo ng ating video baka pwedeng pa-like at subscribe at pindutin muna ang notification bell para lagi kang updated sa susunod nating video. Salamat po.